Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues, participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socio-economic arena. Brought to you by the Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues, participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socio-economic arena. Brought to you by the Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hello. Welcome sa ating Broadcasters Forum online at Zoom. Wala pa tayong face-to-face. Hopefully, within the next few weeks, magkaroon tayo ng bahay ng ating forum, Broadcasters Forum. At live din tayo minsan, live tayo sa Radio 103.9, DWLB FM. Ikaw ang una na News FM diyan po sa Bulacan. At hatid po sa atin ng PAGCOR, hatid sa atin ng Globe, hatid sa atin ng FISPC, ng Engineer, Aesthetics, at hatid sa atin ng patuloy po na naglilikod sa inyo itong ating Broadcasters Forum. Ako po si Lakay, Rolly Gonzalo, sana po na ating chairman, si Mike Abe. Kami po ay bumati ng isang magandang umaga sa ating pong lahat. At natutuwa tayo at nandito po tayo buhay na buhay pa sa ating forum kahit na nagkaroon ng pandemya. At although puro online ang ginamitan, ay buhay na buhay ang ating forum na Broadcasters Forum Online. At thank you for joining us. At nandito na yung ating mga guests ngayong umaga. At good news, bad news, whatever, ipagkakaroon namin sa inyo. At this is for you. At magandang umaga sa Pilipinas, magandang umaga sa buong daigdig. Ang ating unang bisita ngayong umaga, papatigin ko muna si Alan Dumares. Alam pa? Ng LTAP at meron siyang good news na gustong iparating sa atin. Well, of course, nandito si Cachito Chavez ng Tinapayan. Thank you for joining us at salamat. Baka upadunay yung Tinapayan na maging venue natin. Cachito, magandang umaga. Welcome. Hello. Good morning, Lakay. At maraming salamat sa pag-imbita. Yeah, thank you. Well, puro daing na ang mga napapakinggan natin. Pressure ba ng pandesal? Maapektuhan ba? Asa ngayon, Lakay, wala pa tayong balita dahil may mga threat sa pagtaas sa presyo ng mga ingredient dahil alam mo naman, bear season na. Papalapit ng Pasko, law of supply and demand. Kapag medyo nung panahon na pre-pandemic time, normal na po ito na kapag sa ganitong panahon ay nagkakaroon sa pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. At nagkaroon nga ng announcement ang Department of Trade na po pwede pero hindi pa nila pinapayagan na magkaroon sa paggalaw ng presyo ng ilang sangkap na ginagamit ng mga may bahay. At alam mo, Lakay, itong mga ginagamit na ito ng mga may bahay sa paggawa sa kanilang pang-araw-araw na pangungusina, ay ganito rin ang mga ginagamit ng mga panadero sa aming paggawa ng tinapay. Kaya kung ito ay batutuluyang tumaas,
na yung bear season, maapektuhan ng presyo ng tinapay. Mga important na yan. Imported. Kachito. Imported na ingredients. Oo naman. Alam mo, ang asukal, ang mantika, ang powder milk, kung ito ay gagalaw, lalo pa ngayon na alam mo naman na po pwedeng tumaas ang dolyar. At kapag ito'y naapektuhan, itong dolyar nakaka-apekto sa mga presyo ng mantika ito dahil ang ginagamit naming mantika ay mga imported, ang asukal. Although tayo sugar producing country, katulad din ng ating mga gatas at harina, dalangin ng industriya na magtitinapay, sana ay huwag tumaas ang presyo ng raw mat para naman hindi magalaw ang presyo ng ating mga bilihing tinapay sa bakery sa panahon ng bear season. Well, balita namin lalo lumalakas ang yung bakery. In fact, kaya yata yung nanumbrahan na presidente ng mga bakery owners siya sa Batangas. Tama ba? Hatito? Alam mo na kay ang industriya ng pagtitinapay, maikwento ko lang, ay sa ngayong ito ay unti-unti pa lang bumabawi. Okay. Yung mga maliliit na bakery na katulad ko at kapatid ko sa industriya ng mga Batanggenyo, ngayon pa lang nag-take off na kung saan, kung tataas pa ang presyo ng raw mat sa mga susunod na buwan, ay maapektuhan ang pagbawi namin o maapektuhan ang aming sales. Ngayon pa lang tayo makakakita ng face-to-face na tunay na face-to-face. Ang mga universidad sa paligid ng Sampaloc o ng Maynila. Ngayon pa lang ako nakakakita lakay ng maraming estudyante sa paligid ng University Belt. Ngayon, unti-unti nang lumalabas itong panahong ito. Okay. At inaasahan natin na sa pagkakataong ito ay take off naman. Ilang branches na bago? Kachito, ilang branches ka na bago sa Metro Manila? Konti pa lang dahil kung hindi ka gagawa ng outlet mo, lakay, talagang wala eh. Talagang hindi pa nakakabalik ang dating benta, although unti-unti nang umaangat na inaasahan namin na siguro hanggang katapusan ng taon o sa susunod na taon ay gaganda ang benta ng industriya ng pagtitinapay. Okay. Sige, magtatanong muna sandali ang ating kaibigan si Jake Ortiz ng DWAD. Jake, si Chika ng Tinapayan Festival. Magandang narinig mo ako, Lakay? Okay ba? Okay. Magandang hapon, umaga ho. Hapon sa isip ko. Ay, yun bang mga itong importer ng ating ginagamit na harina, saan mo ba nagagaling yan? Yung mga raw materials nila. Alam niyo po, ang harina po, ang Pilipinas naman po ay walang taniman ng trigo. Tayo po ay umaasa lang na umaangkat sa Amerika, sa Canada at sa Australia. Ito pong mga inangkat natin itong trigo ay ginigiling naman ng mga flour mill at siya namang binibili ng padadero ng ating bansa. Hindi ho tayo umaangkat doon sa Ukraine. Hindi ho tayo dahil ang ating po, ang kalimitan po harina na trigo na ating inaangkat ng flour miller natin ay sa mga bansang nabanggit ko. Pero ang Ukraine po, kung di ako nagkakamali, ay pang-8 sa mundo na nagsusupply ng harina. Sila po ay number 8 na producer ng harina. Ngayon, kung nagkaroon po ng gera dito, apektado po ang supply ng wheat sa mundo dahil siyempre ay Ukraine po ay hindi basta makakapaglabas ng harina. Bilang malaking producer po ng harina sa mundo, apektado po ang supply, although hindi naman umaangkat ang ating bansa sa Ukraine. Pero apektado po ang supply. Kaya po kuminsan natatakot kami na kung lalaki po ang gerang ito,
ay lubusang maapektuhan ang industriya ng pagtitinapay dahil po pwede po na makapekto ang importation inilalabas ng Ukraine sa ibang bansa at maaaring ipagkulang naman sa kabuuan ng mundo. At ang nawala din di ba yung supply din na nagagaling sa Russia? Dahil isa din sa pinakamalaking producer ng wheat ang Russia. Tama po kayo. Dangan na lang po naman at ang Pilipinas po sa ngayon ay hindi pa lubusang naapektuhan ng supply ng trigo at ang flow po ng supply ng harina sa ating bansa ay napakaganda pa. Sana po ito'y tuloy-tuloy at sana po ay huwag tumaas ang presyo nito kahit po may mga pangamba kami sa industriya na itong bear season ay po pwedeng tumaas ang raw materials na ginagamit sa industriya ng pagtitinapay. Ay, sige salamat sa mamaya magtatanong uli ako. Sige Lakay. Okay. Kachito, thank you sandali at babalikan namin at pabatiin ko muna sandali si Canando Marquez Canando Marquez ng LTAP na may dalang magandang balita para sa mga inventor Canando Marquez ng LTAP, good morning and welcome sa ating Broadcasters Forum. Good morning. Nawawala ka? Kalando, nawawala. Bakit teka muna. Hindi tayo magkaringgan, Kalando, tumingin ka rito, Kalando. Wala. Wala pa. Wala pa. Ayun. Tapos, welcome. Hindi, iba pa yun. Sa ilang yun. Nag-usap kami. Punta ako doon. Okay. Kalando. Anong po magandang balita? Good morning sa iyong viewers. Andiyan pala yung boss, si Boss Chito. Oo. Saka yung ating idol na si paring Jake. Good morning. Magandang balita dahil good morning. Kahapon ay kausap natin ang ating Secretary Bautista dahil ang aming kahilingan ay yung mga certified na mga invention Pilipino ay pumayag siya na i-endorse na gagamitin at ang sabi niya mag-actual demo tayo para imbitahin natin mismo ang ng DOST dahil kasi paring Rolly sila yung nag-certified ng DOST yung mga product na ito. Kailangan, sabi niya, may actual demo natin para makita yung katotohanan. Na imbitahin daw niya yung DENR, DOST, DTI, DOTR, at saka Public Works and Highways. Para sa ganun, sabi niya, magamit talaga itong mga invention, hindi lang tayo umaasa sa mga magagandang invention sa ibang bansa. Kaya napakaganda ho yung sinabi ni Secretary Bautista po kagabi. Nung nakita niya yung actual na demo noong ating unit at sa kanya gagamitin na lang yung sasakyan niya, personal niya na matagal na niyang gamit, ay yun ang ating gagamitin na demo sa darating na, hindi sa susunod na Sabado pala, hindi itong darating na Sabado. Sir Lakay. Ito, nasubukan natin yung Kailan ang schedule na Kalando? Kailan ang schedule? Sa susunod na Sabado, hindi itong Sabado na ito. Sa susunod pang Sabado. Para dito sa Central Office, magkaroon daw ng press con, imbitahin niya yung ating mga nag-certified ng produkto at i-re-actual ulit na ipadadaan sa smoke emission, ida-drive test ng isang buwan para makita kung magkano yung fuel savings dahil ang ating hinihiling sa ating kagalang-galang na Secretary Bautista, imbis na mamigay sila ng mga pera, ng mga subsidy, ay ito na lang yung bibilihin sa mga delivery for hire na sasakyan, yung mga passenger vehicle na sasakyan, para sa ganun po ay mas malaki ang savings ng ating mga kababayan na transportation. Ganun po. Libo, si Jake anong gamit mo Jake na gadget?
Ito yung tinatawag sa Rolly na electronic air reactor at saka yung Wonderlube ni Ricky Punsalan. Ito yung awardee na katatapos lang na nabigyan ng international award sa Thailand. Dahil 7 bansa na ho ang nag-certified yung kanyang produkto. Sinertified ito ng Malaysia, ang Petronas mismo, yung mismong malaking Petronas company ng buong Asia, buong mundo, ay talagang certified na po itong product na ito. Ang importante dito ay nakapatent at saka mayroon pong certification at awardee ito ng Department of Science Technology, paring Rolly. Si Kachito, anong ginagamit mo, Kachito, na gadget? Ako, talagang more than 20 years ko na ginagamit ito, paring Rolly, na yung aking Jeep na more than 24 years na tumatakbo sa Makati. Awa ng Diyos ay yan ho yung nagsasalba na hindi ako nag-o-overhaul ng makina dahil nga yung ginagamit natin na oil treatment, na oil additive, ay yung talagang metal protector na gawa natin dito sa Pilipinas, yung yung pinaka... Tanong ko si Kachito. Kachito, anong gamit mo? Ngayon pa lang ako gagamit nang madinig ko yung mga sinasabi ni Calando. Nag-install na tayo noon, Kachito, yung sa isang sasakyan mo. Ay, oo, natatandaan ko yon. Yung aking isang sasakyan na mausok na dilagyan mo, nung isang gadget, ay nabawasan o halos nawala ang usok. Medyo very successful yung project mo yan, Calando. Tayo naman, Sir Chito, ang ating pong pinanghahawakan dito, yung dumaan sa laboratory testing ng ilang beses ng Department of Science Technology at dumaan po mismo doon sa high-grade smoke emission test ng DENR. At yung mga Euro 4 na mga bagong sasakyan na mga minibus natin ngayon, Sir Chito, nung nilagyan namin ay pumasa po as Euro 6 compliance. Pati yung aking kabayo na Euro 4 compliance, yung aking Montero, nilagyan ko kahit ngayon po ay pwede kong ipakita, i-challenge kahit sa smoke emission test dahil nung nagrehistro ako nitong last July ay talagang 0.08 pa rin. Euro 6 pa rin po ang kanyang smoke emission. At saka yung aking per kilometer per liter, Sir Chito, dahil ang Montero na 3.0, 8 to 10 kilometers lamang po ang kanyang tinatakbo. Pero yung akin po ay pumapalo ng 15 to 17 kilometers per liter. From Euro 4 to Euro 6? From Euro 4 to Euro 6? Opo, from Euro 4 to Euro 6. Kaya yung mga wala sa Euro na mga jeep natin, ilan na ho, daan, libo na po ang nalagyan nila ito dun sa mga inventor natin dahil nga talagang naniniwala naman sila kaya nagpakabit po yung mismong hauler truck ng Petron Company. Yung hauler tracking po nila na si Mr. Jimenez, lahat ng tracking niya sa Rolly ay pinalagyan niya ng gadget at gumagamit ng langis na ito. Okay. Jake? Ilang pag pinag-usapan ng langis, ako ang ginagamit ko sa sasakyan ko, synthetic oil. Kung ano yung nire-recommenda ng manufacturer, ay yun ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng may mga additive. Ito. Kasi kung under warranty yan, ang sasakyan mo, ay hindi mo pwede gamitan ng ibang yan. Klase ng langis, kundi yung kanilang... Yan po ay tama si Boss Jake. Dahil po ako po bilang isang nakakaintindi na engineering tayo sa mechanical, ay alam mo yung ina-advise ng company, maganda ho yung ina-advise nila. Pero ako kasi po, ang paniniwala ko, hindi lahat ng kanilang ina-advise ay applicable sa nakakaintindi. Dahil yan po ay negosyo po nila. Na pag sinabi mo na mag-change oil ka sa ibang kumpanya, ay bawal daw dahil bawal sa warranty ng kumpanya nila. Yun po, hindi ako maniniwala. Wala po sa tamang direksyon po yun.
Diretsahano. Kahit sinong engineer na professional, doctorate of engineering, scientist, iharap mo sa akin. At magkita from mechanical engineering standpoint, Lando, walang problema yan dahil makakabili ka naman ng langis sa labas, no? Kaya lang, from the point naman sa kung may warranty yung sasakyan mo, mas mainam na doon mo dadalhin sa kanila kasi para yung pag may nangyaring diferensya ang sasakyan mo, under warranty. Katulad ng isang sasakyan ko, under warranty, nagkaroon ng problema sa kasa ko service, no, sa Hyundai, nagkaroon ng problema doon sa preno. Dahil under warranty, lahat ng piyesang ginamit nila at nakita nila na ako'y nagpapaservice sa kanila na religiously every 5,000 kilometers. So, wala akong naging problema. Pagdating, tama ka sa standpoint. I used to work for Toyota also. Nasa technical ako nung araw pa yung defunct na kay Silverio, kung natandaan niyo yung Delta Motors nung araw. Delta Motors? Naging assistant parts manager ako doon. So, ang ibig ko sabihin, I'm well-versed din sa technical sa sasakyan. Ang sa akin, sinusunod ko lang yung gusto nila kasi it would be very expensive pag may nangyaring problema na under warranty ang sasakyan tapos sabihin na hindi ka naman nagpapaservice sa amin. Pero yung may sasakyan ako na wala out of warranty, ako na nag-change oil. Wala na, bumibili nila ako sa labas At filters. Ako kasi, Sir Jake, dahil meron kaming talyer sa Makati. Kaya bilang tayo po ay nag-aral ng halos 8 taon sa makina. Dahil automotive ako ng technical sa trade school nung high school, 2 taon. Marine engineering, 2 taon. 4 na taon na naman ako nung kumuha ng mechanical engineer. Kaya yan hong makina. Minsan kasi merong talagang ako sa personal ko opinion po ito. Yung pong pagturo po ng technicality sa mga kasa, tama naman po. Kaya lang choice ko na po yon dahil yung lahat ng sasakyan ko na 5 na galing sa mga brand new ay hindi ko po sinusunod na ako po ay magpapatison sa kanila dahil yung sinilang kasi, Sir Jake, double tama. Diba? Tama ka. Dahil mahal talaga ang langis sa kasa, dahil pati filter nila, no? Tama ka, pero just to protect yourself. Ayaw ko sila kung tatanga-tanga. Ayaw ko yun. Kalando, I would also mention na may machine shop din ako Nagkaroon ako machine shop talaga actually. May mahabang panahon ako na nag-machine shop, alam ko yung kahalagahan ng proper lubrication, So kung yung sinasabi niyo na langis na yan, na okay yan, dahil wala namang problema yan Dahil kung nakakasunod lang naman sa standard ng sa SAA yan, wala problema yan. Dahil kung sinasabi niyo na ang resulta ng pag nag-change oil ka na ang mileage mo, umahaba yung mileage, ang emission mo, ang particulates, lumiliit, ibig sabihin, maganda epekto sa makina. Walang kaduda-duda na napakaganda ng langis na yan. Dahil ang mga makina, lahat ng makina na umaandar, nakadepende yan sa langis sa husay ng langis. So wala problema dyan kung yung invention na yan can be of help sa marami nating kababayan. Sa mahal ngayon ng gasolina at saka krudo kung ma-double ang mileage mo, napakaganda niyan. Walang question diyan sa na yan, sa produkto na yan. Opo. Kaya salamat, Sir Jake, at sana ay isa ka sa aking magiging panauhin sa darating po na susunod na Sabado, hindi itong darating na Sabado, dahil po mag-a-actual demo po yung mga inventors po dito sa LTO dahil sabi ni Secretary kay kahapon ay siya mismo ang mangunguna para makita dahil nga sabi niya ako ay technical man ako, sabi ni Secretary, galing ako na presidente ng PAL, napakarami kong training seminar lalo na sa airlines
mga shipping lines, sabi niya. Lahat, sabi niya. Talagang yung langis na ganito, sabi niya, yung viscosity na buhay ng metal, sabi niya, ay mayroon. Kaya dito naman po sa ginagaranti ng ating mga produkto na matagal ko nang ginagamit, na ito po ay unang-una, imbinsyong Pilipino po ito. Na kung sana po ay tinulungan ng gobyerno ang ating mga imbensyon na nauna, kagaya nitong fluorescent, na napaka-billion of dollars ng buong mundo. Liwanag ng mundo ang tawag namin ni Paring Rolly dito, pero imbensyon Pilipino, saan napunta? Kagaya nung Armalite, sandata ng buong mundo, saan napunta? Di ba? Alam mo, Karoli. Alando, huwag mo kalimutan na imbitahan ng mga media na may mga gadgets. Kasi Arnold Monte. Kaya po, Sir Rolly, nanawagan ako sa programa mo, kahit doon sa kabilang istasyon mo, na sana ho, ay imbitahin natin yung mga media, magdala sila ng sasakyan dahil nakahanda po yung kumpanya ng mga imbensyon na magbibigay sila ng sample para makita nila kung totoo o hindi. Very good. Ano bang sinabi ni Secretary Bautista? Siya ang bahala. Siya nga mag-imbita doon sa 4 na agency ng gobyerno na nakasakop dito dahil kagaya ng DTI, Department of Science Technology, na ang sabi ni Paring Rolly nung araw, kaming dalawa, ang tawag namin sa, hindi kami pinapansin, ang tawag namin sa DOST, Department of Science Technology. Pero ngayon po, dahil napakagaling yung dalawang magkasunod na secretary, si Secretary De La Peña, ngayon si Secretary Solidom, ay maaasahan po sa ating ekonomiya na ang sabi namin na ngayon ay Department of Science Technology. Okay. Yan, Si Kachito, hindi na sayang. Baka si Kachito may tanong sa'yo. Kachito, Kachito, Chavez. Tanungin ko lang si Calando dahil ako naman may mga sasakyan ding pan-deliver. Tanungin ko lang, Calando, sa available yung ating mga langis na yan na sabat makakabili, isang katulad ko o yung mga kapatid ko sa industriya ng pagtitinapay na yung mga delivery van, paano tayo makaka-avail ng langis mo, Calando? Alam ko, Sir Chito, dahil bilang ikaw ay mataas na opisyal ng Bakers Association of the Philippines, ay pwede pong kunin nyo yung tinatawag na distributorship para kayo na po yung magbebenta, at yan naman, alam nyo naman po yung dealership, di ba po mga Sir Chito? Kaya ito po ay ikaw na ang unang inimbita ko dito on the air na nasa press con tayo ngayon, ay ikaw yung una kong inimbita na sana sa darating na Sabado at nandoon si Secretary at ikaw ang isang opisyal ng Bakers Association na napakahalaga. Bakit po? Ang daladala nyo po ay bituka, pagkain po ng tao sa 24 oras. Kaya napakaganda ho ng inyong mga sasakyan dahil pagkain ang dinadala nyo, hindi po kayo nagpupulyot sa daan. Yan po, Sir Chito. Ang imbitasyon ko para sa inyo. Tama ka, Calando. Alam mo, pag uma-attend kami sa Department of Trade ng meeting, lalo na pag yung per season na, noong mga nakaraang panahon, yung lagi kong hinihiling sa DTI, wag na naman sanang parahin pa ng nag-smoke belching. Yung mga may dalang tinapay, nakita mo na, breads, laki-laki ng tinapay na loaf bread, panahon ng bear season. Perishable item, nakalagay pa sa unahan. Kaya pinapara dahil umuusok. Ngayon, kung makakagamit ito na isang uri ng langis na makakabawas sa usok, kaya na sinabi mo, yung pollution, ay baka mawawala yung abala, pangamba, na kung saan ay hindi magiging evasive yung mga delivery vans dahil alam nilang pag sila'y pinara ng smoke belching group, ay sila'y makakapasa. O pag nakita nila na gumagamit ng ganitong uri ng langis, ay hindi magiging pollutants ang emission ng kanilang mga sasakyan. Sana magkaroon ng campaign ng ating pamahalaan, ng Department of Trade and Industry sa mga katulad namin, pag-campaign din ang ating LTO sa tulong mo, Calando. Opo. Tama ka, Sir Chito. Kaya ako po yung kampanya po natin
dahil kasama ako noong araw sa nagre-rehistro ng sasakyan na walang smoke emission dahil maglalagay na lang po ako. Di ba? So sana ho yung ating mga kababayan dahil pollution, ito po yung bunga niya ngayon, itong climate change ngayon na napakahirap, Sir Chito, di ba? Umabot nung nakaraang linggo sa kasiguran, Quezon ng 60. So parang Saudi Arabia nung araw na yun doon sa lugar na yun. Kaya yun po yung epekto po ng climate change natin na itong usok natin na ating pong ibinubuga, sana huwag ikatuwiran yung ating mga kasamahan na operator na mga may-ari ng sasakyan na kahit may diferensya po yung sasakyan nila na pupugak-pugak na parang pusit sa kalsada, sana huwag nang patakbuhin. At ito naman sana, tumatanggap ng lagay, ay sana lulubo ang mga tiyan dahil sana po yung sinasabi ko, tulungan natin po ang ating bansa at ang ating mundo, umiiyak na po dahil sa pollution. Tama ka, Kalando eh. Ang pollution dito sa Metro Manila, taas ke taas. Kung makikita mo dito sa ating bansa, ang Pilipinas, kumpara sa Japan. Sa Japan, hindi halos umuusok ang mga sasakyan. Noong huli kong punta sa Japan, nagbabantay ako ng bus sa bus stop. Di pa puno, di pa umaalis. Tinignan ko yung tambutso kung umaandar baka ako. Para halos walang usok. Yan yung sinasabi mo, Kalando, sa gadget na pinopromote mo. Dahil ito, ako mismo ang buhay na patotoo na nung lagyan mo yung aking isang isusong sasakyan ng gadget na yan, ay talagang nabawasan ang pollution. Sana ito'y mapagtulong-tulungan natin ng ahensya ng pamahalang bumabalot dito sa pollution control, lalo na ang DNR. At kayo naman sa transportasyon at kami naman sa industriya ng pagtitinapay, mausong sana natin ito, mapagtulong-tulungan. Alam mo ba, pollution, Kalando, ibahagi ko lang para sa kalaman ni Lakay at kalaman mo. Kapag ang isang bakery sa loob ng kanyang pagawaan ng tinapay ay may pollution, ano ba yung pollution sa loob ng bakery? Maruming hangin. Opo. Ito'y nakakapagpaiksi sa buhay ng tinapay. Tama po. Sa halip ng shelf life ng tinapay mo maging 5 araw, ito'y nagiging 4 na araw na lang. Kaya yung kampanya mong yan na mabilis kong naiintindihan. Kaya nga, Sir Chito, ako po mismo dito sa live ay sinasabi ko po sa inyo dahil po tinutulungan natin ang lahat ng mga invention product ng Pilipino na sertipikado po. Unang-una, sertipikado sa kung pagkain po ay sa Bureau of Product Standard, di ba po? Sa BIPAD. Pangalawa, yung sa DTI, rehistrado, at saka doon sa Department of Science Technology, yung mga pang-industrialization, kagaya ng mga langis, mga makina na danadaanan nito, dapat po ay mayroong kayong certificate na kayo talaga ay pasado doon sa panuntunan ng Department of Science Technology. Kaya ako po doon sa ating mga kasamahan sa Filipino Inventors bilang Sir Chito, tayo ay naging pangulo dyan. Nauna ako ng parang 5 taon yata ang agwat ko kay paring Rolly na naging pangulo dyan. So sana ho tulong-tulong tayo dahil lahat ng bansa na tinitingala natin sa buong mundo ay yumaman ng dahil sa teknolohiya ng mga invention nila sa Japan, sa Korea, sa Amerika. Lahat ho, pati invention natin ay napunta sa kanila dahil binili nila yung mga invensyong Pilipino. Yan po ang katotohanan, Sir Chito. Kaya maraming salamat, Sir Chito. At sana mag-usap tayo para sa ganun po ay yung business po para sa mga Bakers Association sa buong Metro Manila o sa buong Pilipinas ay ikaw nang mamamahala dahil nasubukan mo na, Sir Chito. Thank you, Kalando. Salamat po. Okay. Isa pang guest na ngayong umaga, si Ginoong Steven Cua. Sir, magandang umaga. Welcome sa ating Broadcasters Forum. How are you? Good morning, Mr. Rolly. Kaya lang, medyo mahina yata yung signal ko. I'm not sure. Good morning. Maganda man. Maganda po, Sir Steven. Good morning po. Long time no look. Long time. Yes.
Good morning. Good morning. At good morning at sana ay maganda balita mo. Sana ay maganda balita mo, Sir Steven. Ha? Sa ating mga Well, magandang balita. Ang magandang balita, may increase sa sweldo ng tao. So may pera ang tao, no? Compared to before, di ba? Yeah. Pero ang presyo ng commodities, ang presyo ng mga basic items na rin, Sir Steven. Hindi naman kaagad gumalaw ang presyo ng mga bilihin, which is good. Okay? Kaya is it a good time to go out and buy? It's a good time to go out and buy now. No? Don't wait till kailangan na gumalaw. No? I'm sure gagalaw ang presyo. Okay? I'm sure. Kasi with salaries, lahat ng industriya tinamaan. But yung pangako ni Pangulong Bongbong na yung presyo ng bigas ay bababa. Sir Steve, sa tingin mo? Mukhang baliktad yung nangyari, no? Ang laki ng tinaas kasi from my inside information, medyo kulang ng supply ng bigas natin. Yes, kaya kailangan mag-import, di ba? I don't know how long it will take. So, you know, here we go again, firefighting, no? Pag may sunog, tsaka tayo naghahanda ng tubig. Nagsalita na si Bongbong na baka mag-import tayo hanggang December, ha? This year, ha? Hanggang December, this year, ha? So, from what I hear, kulang na kulang ng bigas natin. No? That's why I was afraid na talagang tataas ang presyo ng bigas. Well, so, ano ang binabalak na panukalan ng mga kagaya ninyo na may-ari ng mga malaking mga tindahan? Alin pong tanong niyo? Yung pagbaba ng presyo ng mga basic commodities. Do you expect that? Actually, to be honest, may dalawang nag-rollback ng presyo, no? That's now that is really good news, no? I guess it's because medyo bumagal na ang takbo ng kanilang bentahan, no? Or ayaw tumakbo yung particular item. No? Item lang to, hindi dalawang kumpanya. I mean, hindi lahat ng produkto ng kumpanya, pero dalawang item lang, medyo may rollback, no? Yung isa, instant noodles, pisong rollback, medyo malaki yun. Okay? Medyo malaki. But again, it's one brand. Okay? So, at least may relief. Ang abiso, hindi pa naman surge, no? Wala pa namang surge of announcements about increase in prices of commodity. The regular increase lang. I mean, it's been continuing for the last 2 years. So, the regular increase. Mga questions na. Mga questions. Parakit na gare. Parakit. Si Steve Kua. Ating good morning. Respetong may-ari. Sa ating mga pinagpipitagan ng mga bisita ngayong umaga. Yeah, okay. Good morning. So ako naman, nakikinig ako sa inyong mga talakayan at sa Talakayan Bayan, ay puro negatibo ang datingan di ba? Puro kung hindi tayo nangungutang, nag-i-import ng mga produkto at pagka mamahal mo. So ang tanong ko sa inyo ay anong solusyon na nakikita nyo? Ganito kasi, ilatag ko lang muna. Ang ating mga lupain dito ay matataba Kumbaga sa babae, mahakbangan mo lang buntis na Ganon katataba. Tayo mga Pilipino naman din ay masisipag. At magaling dumiskarte, magaling umimbento ng mga pamamaraan, katulad ng Inventor Society of the Philippines. Katulad ng ating si Calando, na maraming mga iniimbento para sa pakinabangan ng mamayan. So ang tanong ko sa inyo, ano nakikita niyo yung solusyon para ma-achieve natin ang self-sufficiency sa bigas? Bigas muna. Ano nakita niyo yung problema at solusyon? Anybody? Lahat kayo. Steve. Pwede ko ba sagutin si
Yes. Si Idol Vic. Sige. Alam mo, Idol, ang nakikita ko, kwento ko lang sa inyo, no, ako'y bata pa sa bayan ng Cuenca. Ang tinaguriang Home of the Bakers na gumagawa ng pandesal, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Nung bata pa ako, na marami pa sa aming linanging lupa. Maraming mga lupa ang linilinang. Ano ba ibig sabihin ng linilinang? Tinataniman ng bigas o ng palay. Ang munting bayan ng Cuenca ay self-sufficient sa bigas. Meron kaming Taal Lake, ang tawilis, at ang isda ay nanggagaling sa Taal Lake. Marami kaming mga bukid. Hindi kami bumibili ng mga ani na nanggagaling pa sa Baguio at sa Benguet ng aming mga gulay. It was 1960s. Ako ay 3 hanggang 7 taon, danas ko yan. Ang aking ama at ang aking lolo ay may mga bukirin sa kabila ng lahat na kami may gasoline station. Ang munting bayan ng Cuenca ay self-sufficient nung panahong yun. Lagay natin sa macro. Palakihin natin ang bayan ng Cuenca, gawin natin bansang Pilipinas. Kung ikaw at ako, Kit, at sila Kay, at tayong lahat ay nagtatanim ng palay, at hindi natin binababayaan ng ating kapaligiran na taniman, hindi sana tayo nag-i-import ng bigas. Noong ako ay munti pang bata, high school ako, elementary high school, sa aming lupa o paligid ng aming lupa, nandiyan yung iri, mga Hapon at mga taga-ibang bansa na nag-aaral kung paano palawigin at palakasin ang industriya ng pagtatanim ng palay at bigas supported by UP Los Baños. After a few years, ang mga bansang nag-aral sa aming bayan, doon na tayo umi-import ng bigas. Simple lang ang sagot ko, Kit. Basahin mo sa aking mga salita at tingnan mo sa panahon kung ito'y iyong babalikan. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Nakatuon ba tayo sa agrikultura? Gusto ba nating maging self-sufficient o gusto nating maging importer ng bigas? Dugtungan ko, Kit, dahil nag-aalab na ang damdamin ko, isipan at puso. Gumawa kami sa industriya ng pagtitinapay kaming mga taga-Cuenca na ang pandesal industry ay haluan namin ng kalabasa, kamote, kamoteng baging, kamoteng kahoy, at iba pang agricultural crop. Kit, 2002 pa, 2003 nang itinutulak ko ang aking kariton. Matanda na ako, Kit. Hindi pa tumatakbo ang aking kariton ang paggamit ng agricultural crop sa tinapay na makakabawas sa importation ng harina katulad ng itinutuon ni Calando do sa mausok na sasakyan na imbensyon ng isang Pilipino. Dapat siguro panahon na para yung katulad namin ni Calando at katulad ng advokasya mo ay madala sa Senate at Congress at madinig ng ating Department of Agriculture sa pangunguna ng Pangulo ng ating bansa na DA Secretary. Bigyan kita, ano bang kinabukasan ng bakery industry? Pag ako ang tinanong mo, Kit, the use of agricultural crop in baking. We are an agricultural country. Kaakibat din ito sa pagtatanim ng palay. Maraming salamat, Kit, at maraming salamat, Lakay. May isa lang ako may komento dun sa sinabi mo, ano ha? Ganda ng idea na yan sapagkat ang pandesal ay magiging healthy food. Di kamukha ng puro, di ba po, yung puro kanin, nagdudulot pa ng diabetes yun eh. Pero pagka yung pandesal na may mga sangkap na katulad ng mga binanggit mo, ay magiging healthy food yun. Parang gamot na rin yun sa ating katawan. Maraming salamat sa pagtugon mo. Service of Cuenca, Batangas. Sa iba natin mga panahon, si Mr. Steve, ganong tanong din. Ano, nakikita mo problema at solusyon? Nakita ko yung sinabi mong may sipag ang Pinoy, pero walang tiyaga. Okay, paano walang tiyaga? Kulang ang tiyaga natin. Sino gusto magtiyaga kung mas murang mag-import, di ba, kaysa magtanim, di ba? Yun ang problema. So policy is number one, no? Has something to do with this, no? Walang incentive para magtiyaga di ba? Kasi yun na nga, every election nagpabagong ating republika. Nag-iiba yung laro, no? Nag-iiba yung game that we play, the rules of the game nagbabago. Sana dapat consistent tayo. Yung nabanggit ni Kachito na
IRI dito ginawa at yung mga nag-aaral dito sa IRI, natampasan tayo. Kasi tuloy-tuloy ang programa nila. Tsaka hindi lang yun. Sino man ang presidente, sino man ang prime minister, no? Tuloy-tuloy ang tiyaga. Hindi pwedeng ang sipag pwedeng today masipag ka, bukas medyo tinamad ka na eh. Pero yung tiyaga, tuloy-tuloy yan. Generation after generation yan. Yun ang naging problema. Kaya nabanggit nga ni Kachito na 60s tsaka ngayon. That was 50 years, more than 50 years ago, no? 60 years ago na yun. Kaya lang, yun na nga, those hoping for change hanggang ngayon, still hoping for change. Now, may ako komentaryo lang kayo sa sinatinuran ni Steven, Correct na yung kasi sa aking pagtansya na itong may mga kartel ang talagang kumukontrol sa lahat ng produkto na ipinapasok din sa Pilipinas at lahat ng produkto din na galing sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga local produce, kung hindi nila ito i-distribute doon sa mga dealer o mga sa pangapalengke, ititinggal nila dyan, hindi nila bibilin. Patay na industriya. Samantalang yung mga imported, especially galing China, kasi itong may mga kartel dito, mga Chinese din diba? Mas lalaki na yung kanilang kita sapagkat yung labor cost doon sa China ay masyadong maliit lang at ang mga Chino doon hindi makareklamo. So bukod sa pagkat ang mga negosyante natin dito pag nakikipag-deal sa China, sila ay kasabwat ng Chinese government para apihin ang kanilang mga mamayan. Pero kumikita sila So kung yun ang kanilang gagawin palagi, mag-import at yun ang kanilang i-distribute sa mga palengke, kaya-kaya nilang patayin ang local na industriya. Hindi lang sa agrikultura, sa lahat ng bagay. Pati na yung mga jeepney, di ba? Ipipace out na in favor of China. Saan ka makakita ng ganong leader na napapatayin mo ang iyong dakilang pabo na nangingitlog ng ginto para doon, para pagyamanin mo o gawin mong mga mayayaman, yung mga taga China. Diba? So, tama ba yung analysis ko, Steven? Do you agree with me or not? Sa akin palagi, kailangan i-develop ang ating local industries long term, regardless of sino man ang presidente, after any administration, dapat we have to look, we're way behind. Siguro kailangan programs natin 3-4 administrations ahead. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Pwede ako magbigay ng aking opinion sa tinanong mo, Kit, by all means. Noong 1960s na nabanggit kanina, ang area ng Pilipinas, 300,000 square kilometers. 2023, 300,000 square kilometers pa rin. Hindi nagbabago. Ang population siguro nung panahon na yan, 1960s, nasa 30, 35 o 40 million. Ilan tayo ngayon? 110, 115 million. Nababawasan ang lupa na tinatamnan dahil diyan sa land conversion. Ang basic problem natin, ang infrastruktura, katulad ng irrigation, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon. Madalas nga natin marinig, kukulangin ng tubig So, iyan, kung sabihin naman natin na ihahambing natin ang sarili natin sa Thailand o Vietnam, sa infrastructure, talo tayo ng Vietnam. Meron silang Red River, meron silang Mekong River. And even Cambodia, and even Thailand itself, dahil doon tayo nag-import ng bigas. Ang ating malaking population, we need around 12 million tons every year. And we are only producing around 10 million or less tons of rice per year. So wala tayong magagawa. Dahil kung hindi kikilaw sa ating pamahalaan na solusyonan ng infrastructure deficiency
Kahit sabihin pa natin na andito ang IRI, andito lahat na yan, kung kulang ang infrastruktura, we still have to import rice and food. Wala tayong food security sa Pilipinas eh. So yun ang masasabi ko dahil ang problema, madali sabihin na itong problema kailan hindi tayo mag-import. Pero the reality is we have to import because merong deficiency sa supply ng pagkain dito sa atin. And of course, ang solusyon, kailangan proactive ang ating gobyerno sa pagbigay ng solusyon. At isa na siguro dyan, dapat magkaroon talaga ng Department of Agriculture Secretary na nakafocus dyan, hindi lang yung Pangulo ng Pilipinas. So yun ang masasabi ko dahil napakaraki na problema. Food security is the biggest problem that we have now sa Pilipinas. And energy security also is one. Na problema natin ang enerhiya. Kulang tayo sa energy. Okay? Reaction lang ako mga kaibigan. Reaction. Ibig ko lang ipakita na sana naman ang legislative natin at ang executive sana naman nagkakaintindihan. At tingin ko, ako naman panadero lang. Panadero lang po ako. Parang walang malinaw na pulisiya ang ating pamahalaan. Unang-una, ako naniniwala dahil nakita ko at ako'y lumaki sa aming munting bayan ng Cuenca. Na nung ako'y bata pa, self-sufficient kami. May mga palayan kami, may mga gulayan, may mga may mga palakihan ng mga baboy at manok, itlog. Hindi kami bumibili niyan sa aming munting bayan. Nung magtagal, na dumami ang tao sa aming bayan at nadadala na ang mga galing bagyong gulay, naging dependent na kami, hindi na nagtanim. Ang karamihan sa amin, bumibili na lang sa palengke. Ang problema sa ating bansa, agricultural country tayo, pag-ibayuhin natin ang pulisiya ng pagtatanim. Tingnan nyo, ako bakery. Kung bilhin ko ang tinanim ninyong kamote, kamoteng baging, kamoteng kahoy, kalabasa, o bilhin ng industriya yan, magkakaroon ng market yan, magtatanim kayo, magkakaroon ng presyong inyong bilihin. Ihahalo naman namin sa tinapay. Very effective itong programang ito katulad nung kay Calando. Pero sa kawalan ng pulisiya, walang suporta, walang budget, and so on and so forth. Walang magpo-promote, and so on and so forth. Ang DOST gumagamit na ngayon ng Nutriban na ginagamitan ng agricultural crop. Yung pong grupo namin ang unang gumawa ng tinapay na may agricultural crop. Pero hindi pinopromote. Walang budget, walang education, walang campaign, walang lahat. Nakatenga tayo. Pag ginawa nyo yung idea namin sa industriya ng pagtitinapay, magkakaroon ng new product ang bakery. Pwedeng makalabas ng ibang bansa ang pagtitinapay, nagdalang agricultural crop ng Pilipinas. Nabili pa ang agricultural crop ni Juan de la Cruz. Nabuhay ang farmers, makakabili sa amin ng tinapay. Bakit ito hindi mangyari? Walang pulisiya, lakay. Thank you, everybody. Tanong mo kayo, Mang Steve, kung bibilin ba ng merkado nila yung Nutriban? Okay yung mga ideas na gano'n, that's a very good idea. Kaya lang ang ating gobyerno, sabi ko nga, hindi sila proactive reactive ang ating government, And may mga AIDS, AIDS, yung sinasabi ng kaibigan natin dati si Mr. San Juan, yung AIDS as if doing something. Ang karamihan sa ating nasa pamahalaan, pag nakita mo kanilang mga preskon, akala mo may ginagawa. Pero lahat yan lip service. Kailangan natin ng mga government officials na proactive, na nag-iisip. Ang dami nating problema sa Pilipinas, ang naiisip yung pinakamadali na solusyon madalas yung low-hanging fruits, importation. So imbes na ayusin yung infrastructure, farm to market roads, irrigation, dams, wala
Nakakalimutan yan. Tapos makita mo, ang gagaling, nakabihis ng Amerikana, naka-suit, nakabarong, pagka in-interview sa media, papugi, age, lahat, as if doing something. Ano? Yun ang nangyayari sa atin, mga kaibigan ko. Yeah. Ito na natin kay Mang Steve eh. Yung bang Nutriban tatagapin niya sa kanyang mall. Yan ang ihimplo, yung ginagawa ng Chito. That is proactive. Nagkakaroon sila ng mga ideas nila, ginagawa nila. Kaya lang sa kakulangan din naman ng suporta ng ating pamahalaan, hindi nagtitake off yung ideyang maganda. Pagkano ba yung Nutriban ngayon na Mang Steve? Pagkano ba yung Nutriban? Merong 15 pesos, merong 18 pesos. Depende yan sa lugar at sa budget. Pwede naman namin igawa ng mas mahal, pwede rin ng mas mura. Pero ang problema, para sa kaalaman ng lahat at malaman ng DA, napakakulang sa coordination nito eh. Alam mo ba kung bakit? Pag gagawa ng Nutriban o order ng isang ahensya ng gobyerno, DepEd, gusto nila is squash Nutriban. Wala namang tinanim na squash. Pag nagtanim naman ng squash, wala namang order ng Nutriban. Dapat ito ay ginagawa ito ng isang magandang pulisiya na ang DA, Department of Agriculture, Office of the President, Department of Trade and Industry, itong ating DOST, PNRI, sa pamamagitan ng Department of Health, at higit sa lahat ay ito'y dapat i-promote at ibigay sa mga maliliit na bakery, na community bakery, para mabuhay at makabawi sa industriya ng pagtitinapay. Kaso nangyayari dito, mga ahente ng Nutriban ang kumikita eh. Kaya hindi yung aim napakaganda. And it should be known to the government. Dapat ito maintindihan. Dapat ito malaman. Bakit? Ito anong kulang dito? Natuto kay Steven eh. Pulisiya to eh. Kung may malinaw na pulisiya na ginagawa ang Kongreso at Senado at sinusuportahan naman ito ng ating presidente ng bansa. Alam mo ba ang Nutriban Project kung bakit nauso ang agricultural crop sa tinapay? Idea ito ni Mr. Marcos Sr. eh. Dito namin kinuha. Ayun, ginawa namin ang ginawa. Alam ito ng Department of Trade. Kasama ko pa dito si Seni Maglaya. That was long time ago, 2002, 2003. Ilang taon na? 20 taon na ang paggamit ng agricultural crop na isinusulong hanggang ngayon nakatenga. Pero maraming bakery ang gumagawa na nito. Pero kita mo, hindi na po promote o kulang sa promosyon. What do you say? What do you say, Steve? Tama ba? Tama? Anong mo sabi mo? Of course. We have to get our act together. Ito, parating ko sinasabi, ang Vietnam, nalimutan ng tao, Socialist Republic of Vietnam, no? Communism. And yet they can get their act together, no? Not in a harsh way, tulad ng China, pero they can get their act together, no? I mean, tayo, order tayo ng bigas sa kanila. Nalaman ko lang nasabi nga ni Kachito or sino ba nagbanggit, na ang bigas natin, na binibili from Vietnam or Thailand, yung iba, imported lang nila from Cambodia. Pati tayo dumiretso doon. Pati importation natin, napaka-inefficient, no? Kasi yung embassy ng Cambodia mismo lumapit sa akin, no? Para sabihin, ba't di kayo bumili sa amin? Bumibili kayo sa kanila, binibili lang sa amin yun. Pati yung importation natin, napaka-inefficient. Kasi may taong nasa gitna na ang kakilala yung pinagkukunan ng gas, no? So pati yun, talagang nasasagasaan, nagagamit ng nabubulsa, no? Nabubulsa ang mga transaction na ganyan, no? Pati importation. So it doesn't really help solve the problem, lalo na in the long term. Smuggling kasi is a big problem. Major exporters kasi ng bigas, Thailand and of course Vietnam, dahil surplus. Sobra-sobra ang bigas nila eh. And actually last month, nagkaroon ng agreement, parang verbal agreement sa Vietnam at saka between the Philippines and Vietnam na susuplayan nila tayo. Hindi sila mag-kokortel ng exportation sa atin. Ano?
Ang isa na tumigil sa pag-export ngayon, yung India. Isa sa malaking producer ng kuwan, ano? Ang China is also producing rice din sila, no? Rice producer din. Pero tayo nakafocus tayo sa kuwan eh. Kasi malaki ang overproduction talaga ng Vietnam, no? And I think ang presyo ngayon ng bigas tumaas na rin. From 480 per ton, $530, naging 630 na ata ngayon, ano, 630 per ton. Dala din naman ng maraming factors yan. Isa na yan, yung pagtaas din ng presyo ng fertilizers, no, sa world market. Dahil ang isa sa malaking producer ng urea is of course Ukraine and Russia. May gira ngayon doon. So yan ay kabit-kabit ang ating problema. Pero ang sinasabi ko, dapat proactive tayo ang ating pamahalaan na malayo pa ang problema, may solusyon na. Hindi yung darating ang problema, saka lang mag-isip, ano magagawin natin? Anong mangyayari dyan sa mga hearing nila sa Senado at Kongreso? Walang mangyayari dyan. Dapat malayo pa. O ito, kailangan mag-import na tayo dahil sa buwan na ito, mataas ang presyo ng bigas dahil wala tayong production sa Pilipinas. So dapat napo-foresee na nila na pagdating ng September o August, mayroon na tayong sapat na supply dahil let us be realistic enough. We don't have enough rice in the Philippines. Wala tayong production talaga na malaki para sa atin. Sabi ko nga kanina, 12 million na kailangan natin. Ang produce natin is around between 8 to 10 million. Eh, saan mo kukunin yung 2 million tons? So mag-i-import ka talaga. Hindi pwede yung I'm patriotic, kailangan local rice. Nako, let us be realistic, ano, na ang ating pamahalaan, even ang ating sa farmers natin, ano, ang isa sa malaking problema natin sa Pilipinas is post-harvest facilities. Maraming mga produkto tayo sa Pilipinas na tinatapon lang kuminsan, katulad ng kamatis. Pag overproduction, tapon. Wala tayong post-harvest facilities. Katulad ng yung mga bagyo vegetables na yan, pag nagkaroon ng problema yung mga expressways natin, hindi makarating sa Metro Manila, di bulok yung mga gulay. Ano nangyayari sa atin? Ano? So that is realistic. Pero problema natin, na pamahalaan natin, reactive, hindi sila proactive na may mga solusyon na, alam nyo, that is the result of patronage politics. Dito sa atin, ano, wala tayong meritocracy. Kasi kung China ang susundin natin, meritocracy. You don't care kung anong political, basta ang kailangan, you are able to do your job. Yung problema natin. I beg to disagree with you, Jake. Why? Okay. Our people in the government are the best that money can buy. Kung proactivity lang naman na pag-uusapan, Jake, tingnan mo saka makakita ng mga taga-gobyerno sa ibang bansa na bago pa masisira ang kalsada, pinagagawa na, pinapupunduhan na. Tama ka. Sa atin. O ngayon, ang nabanggit kanina ni Idol Kito na walang pundo, I beg to disagree. Katakot-takot, kita mo naman, nung nagka-pandemya, ayuda dito, ayuda doon. Ayuda sa mga drivers, kalando. Ayuda sa mga matatanda. Naandun lahat, binuhos, bilyon kwarta. Saka makakita na ang mga, kahit walang problema sa baha ng mga lugar, may pondo para sa mga anti-flooding, bla bla bla. Diba? Dito lang sa Pilipinas, so hindi totoo na hindi sila proactive. Saka makakita, ang mga magsasaka natin, abay pampered dyan ng ating gobyerno. Kung ano-ano mga post-harvest facilities binibigay sa kanila at kung ano-ano pang mga pautang para mapaglinang nila kanilang mga sakahan. Ang tanong, saan napunta ang pondo? Ang tanong dyan, saan ang post-harvest facility? Sa drawing, sa papel. Kaya sabi ko nga may mga aids sa karamihan sa kanila eh. AIDS Jake, makisingit lang. Nagiging aktibo lang tayo
ang ating pamahalaan. Kunyari, tumaas ang presyo ng harina, napakataas, walang supply. Doon pa lang mag-iisip. Ito, nangyari na ito sa maraming pagkakataon. Doon pala nag-iisip ng substitute kung pwedeng ihalo ang gabi, ang ube, ang kung ano-ano. Pero pag nakatapos yung hirap ng harina, taas ng harina, balik na ulit, nawawala yung programa. Kaya lagi kong sinasabi o tinutuon ko ngayon, pulisiya may problema eh. At kung may pulisiyang ginawa, ay yung implementasyon ng tamang pagpapaganap ng pulisiya. Hindi tayo, tingnan mo, dito na lang sa bakery industry, noong 1960s, ang ganda ng katatayuan ng industriya ng pagtitinapay sa bansa. 1960s, 70s, and 80s. Except Japan, bandera ang Pilipinas. Pero ngayong 90s, 2000, tingnan nyo ang mga produktong meron tayo at tingnan nyo ang itsura ng bakery natin compared to Hong Kong, compared to China, Taiwan, Japan, Singapore, and other Asian countries. Ang pandesal natin, mga kabayan, kung tawagin sa Amerika is Asian bread. Bakit? Pwede itong ipagmalaki. Pero kita mo ang nangyari sa pandesal industry ng bansa. Bumagsak na from 40% flour going into bread 30 years back. Now it's 19%. Pandesal is almost considered a national bread. Nung gusto nilang gawing national bread ang pandesal, ay congressman, dinapitan ako. Sabi ko, hindi pwede. Bakit? Ang harina imported, ang asukal imported, ang yeast imported, ang powder milk imported. Eh, tubig lang ang local dito, pati asin imported eh. Antayin nyo kako na ito ay magagawa itong national bread kung hinahaluan na ito ng local agricultural crop. Malunggay pandesal, ubi pandesal, kasaba pandesal, and so on and so forth. Eh ayaw tumulak ng proyekto. Bakit? Walang pulisiya. Dinala ko ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nagsulat na ako kung kani-kanino. Hanggang ngayon, tenga pa rin. Kaya yung food sufficiency, hindi mangyayari sa atin. Meron lang akong tanong kay Boss Steven, may mga posibilidad ba sa bear season na tumaas yung mga ibang produkto na itinitinda ng supermarket? Kasi yun ang magiging basihan namin sa paggalaw naman ng presyo ng aming tinapay. Kung may, pakiulit. May posibilidad ba na yung mga mantika, gatas, sardinas, yung ating mga tinitinda sa supermarket, yung 43 items na sinasabi ni Yusek Castelo, kung di ako nagkakamali. Kapag ito gumalaw, palagay ko kakambyo rin ang tinapay. Dahil mantika, asukal, asin, and so on and so forth, ingredient yan eh. Yan yung ginagamit ng may bahay natin na binebenta naman din ninyo halos. Pag ito gumalaw, palagay ko, tatanong din to nila kay kanina at kanina itinanong, para naman kami sa industriya ay makapaghanda, para naman kung dumating ang bear, ngayon pa lang alam na nila na magbabudget ang bulsa nila sa pagbili ng tinapay sa kabila ng pagtaas ng bigas ngayong panahon ito. Malaki, tinaas ng bigas lang kaya. Medyo apektado ang mga ngayon ng bigas. Kaya, ito po, ino-offer ko. Bili na natin ng pandesal sa umaga. 50 pesos? Ang sabi ko nga, sa world market, $630 na per ton. So magkano ang landed cost natin yan? That is around mga 29 o 30 pesos na. Nung araw, $480 per ton ang bigas. So ang landed cost natin yan is around mga 20-21 pesos. So ngayon wala na, malaki na ang dahil yan nga sa ban ng India sa pag-export ng bigas. At hindi lang naman tayo ang bansang kumakain ng bigas. Maraming mga bansa na bigas din ang kanilang staple food. So yan ay malaking problema yan. Tama si Katsito, ang ating mga nasa pamahalaan, walang polisiya. Dahil walang consistency. May mga idea itong grupo ng mga bakeries na ito'y kailangan natin para may local content ang ating mga tinapay, pero mukhang wala
hilong-talilong itong mga tao sa ating pamahalaan, ano. Kaya sinasabi ko nga sabi nga ni Ka-Eric San Juan age as if doing something lang Nag-aantay lang sila ng sweldo nila 15 at 30. Hindi ko nila lahat, ano. Pero parang ganyan ang nakikita ko na attitude ng ating mga public officials, no. Observation ko lang yan, maaring mali ako, pero that is my observation. Well, maganda ang katakayan natin. Kailangan kulang ang ating oras, ha? Maganda ang katakayan. Kailangan kulang ang ating oras. Kaya maganda siguro let's have one last word from Cachito Chavez of Tinabayan. Yes, sir. Lakay. May konting pahabol na tanong lang ako kay Pabol. Okay. Yung kanina binanggit mong mixture ng pandesal na mayroong mga indigenous na crops ilang porsyento ang mawawala sa arena sa kabuuan? Okay. Tingnan mo kita, no? Granting na tayo'y may importation ng 1 billion. Granting lang ito'y hindi tamang data. Granting that meron tayong importation ng 1 billion na dollar na trigo. Na-substitute mo ito ng, sabihin na lang natin na kaya yan ng 30% o 35%. Lagay na lang natin sa 20%. 20%. Di mababawasan ng 20% ang labas ng dolyar natin at maglalagay sa agricultural crop. Yung agricultural sector, automatic, mabibila natin ng 200 million agri-products. Mabubuhay ngayon tong mga naroroon sa agricultural sector, makakabili ng aming pandesal. Lalakas ang bakery. Yun yung isang faktor. Ang second factor nito ay yung puntos na yung bakery industry magkakaroon ng isang bagong uri ng tinapay, lalo na ang pandesal, na muling makakabangon sa kanyang pagkaduhagi nung nakarang araw na bumaba ang benta ng pandesal dahil nagsawa ang tao sa isang uri ng pandesal na ang consistency pa ng lasa nito at standardization ng panggawa nito ay hindi nagkaroon pagkakataon nung nakaraang panahon. Kung ito'y ating isasaayos, magagawa ito ng napakaganda. Siguro, Kit, another forum is needed for this. And I'm very much willing to be part of that forum in the future. Para wala na tayong oras, Kit Magkwentahan tayo, Kit. Magkwentuhan tayo. Magkape tayong ninalakay para maliwanagin ninyo itong proyekto. Di ba samahan mo ng pandesal yung kape? Oo naman, Kit. Next time. Okay. May bisita lang ako, Lakay. May bisita lang ako. Thank you. Ako, Lakay. Dumating lang itong aking magandang bisita. Miss Universe to Thank you. Okay. Salamat. Yes, Lakay. Answering the question ni Cachito, no? Okay. We can expect increase in prices, no? Dahil siyempre, natural lang nag-increase ang labor cost, no? And it affects all industries and all sectors, di ba? Wala namang industriya hindi gumagamit ng tao unless AI lahat ng ginagamit mo sa pabrika mo, no? So, sigurado 'yon tataas. Sinabi ko kanina, hindi pa nagtataas yung mga ibang kumpanya, no, manufacturers, pero I think we can all logically expect magtataas at gagalaw yan, di ba? At saka, thank you, Stephen. Stephen, maraming factors na kasama dyan Hindi lang yung labor cost mo tumaas, kundi ang world market prices ng mga commodities tumataas din, ano? And even the dollars now, ang dollar medyo nag-slide down ng ating dollar sa ngayon. Ang peso natin nag-slide, ano? So those are factors that would contribute sa pagmahal ng mga commodities natin, ano? Lakay. Okay. Hanggang sa next na kapihan, ha? Correct. Kaya lang, variable cost yun Medyo na ano na yun, medyo na expected na yun. Itong fixed cost to itong salaries, hindi mo pwedeng ibalik to. Yun, akyat baba yun Ito, hindi akyat baba to, akyat to. So for sure gagalaw. Yung sinasabi nga kanina na 45 items, no? Yan mga major brands, saleable brands. Pag gumalaw yan, gagalaw lahat. Kaya sabi ko nga, it's a good time right now to go out and buy. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Kit Lagaray. Thank you. Yes, thank you, Lakay. Thank you. Salamat.
na marami. Maraming salamat, Bakay. Sigurado Okay. Lando na tumakas. Bye-bye. Thank you. We'll see you next Thank you time. for having me. Bye. Yeah. Magandang umaga po sa ating lahat na buong Pilipinas at buong daigdig. Salamat na marami sa ating Broadcasters Forum Online. At thank you sa pag-core at thank you sa patuloy po na mga sumusuporta sa ating forum tuwing Huwebes ng umaga, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Thank you, Manong Steve. Salamat. Thank you po. Salamat po for having me. Yeah. Thank you.